Mga ka-express, may bagong kabanata na naman sa teleseryeng tinatawag nating Gilas Pilipinas. At oo, kung akala mong tapos na ang drama, sorry ka na lang. Kasi may panibagong pasabog na naman. Sa episode natin ngayon, hindi lang basta Gilas practice update ang pag-uusapan natin, kundi isang matinding tanong na parang suntok sa dibdib ng bawat Pinoy basketball fan. Paano kung si Jordan Clarkson na naman ang maglalaro at isang linggo lang ulit ang preparasyon? Pero teka, bago ka mag-react o mag-judge, rewind muna tayo ng konti. Tara't balikan natin ang mga pangyayari dahil ang kasaysayan paulit-ulit yan kung hindi tayo matututo. Sa tuwing may international tournament, be it in the Asian Games, FIBA World Cup, SEA Games o kahit qualifying window lang, isilang ang consistent. Last minute ang practice, last minute ang lineup, at last minute ang decision kung sino ba talaga ang lalaro. Hindi ba't parang teleserye? May plot twist, may bida, may biglang papasok na kontrabida, at syempre, may ending na laging bitin. At ganyan na naman ang eksena ngayon. Habang abala ang Gilas Pilipinas sa kanilang paghahanda para sa darating na FIBA Asia Cup, biglang sumingit ang pangalan ni Jordan Clarkson sa usapan. Oo, si JC, ang pride ng Utah Jazz, ang Phil-Am na panandaliang umangkin ng puso ng sambayanang Pilipino. Certified scorer, certified crowd drawer, at certified hope ng bayan. Pero ito ang twist na ayaw nating marinig. Walang kasiguraduhan kung makakalaro siya at kung oo nga, isang linggo lang ulit ang preparasyon. Naalala niyo pa ba ang 2023 FIBA World Cup? Doon natin unang naranasan mga ka-express ang matinding impact ni JC at ang mas matinding epekto ng kakulangan sa preparasyon. Dumating siya halos isang linggo bago magsimula ang World Cup. Naiwan sa ere si Justin Brownlee na ilang buwan nang nagbubuhos ng pawis at dugo kasama ang team. Ang resulta, isang panalo lang, halos sweep, sa sobrang sakit, parang hindi World Cup, kundi heartbreak festival ang nangyari. Ang mga netizens nagingay, walang chemistry, hindi buo ang sistema, parang kanya-kanyang laro lang. Yan ang mga reklamo. At kung titingnan nyo, may punto sila. Basketball is not just about skills, hindi lang ito paramihan ng crossover o pataasan ng shooting percentage. Ito ay tungkol sa team dynamics, ball movement at tiwala sa isa't isa. Kung hindi ka pamilyar sa galaw ng mga kakampi mo, wala ring silbi kahit galing ka pa ng NBA. Fast forward to today, sa Gilas practice, naroon si Junmar Fajardo, Sergio Perez, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Dwight Ramos at Scottie Thompson, mga warriors ng PBA at Gilas na handang magsakripisyo para sa bayan. Pero may mga balitang hindi pa 100% ready si Justin Brownlee dahil sa injury o health issues. Kaya posible si Jordan Clarkson Elite ang ipasok sa lineup. Pero yes, may pero na naman. Kung papasok man si Jordan Clarkson, baka 1 week lang ulit ang preparasyon. At ulit-ulitin natin mga ka-express, hindi natin minamaliit ang kakayahan ni JC. We all know ibang klase siya. Sa isang iglap, kaya niyang magpaulan ng 20 to 30 points, highly thrill-worthy, superstar. Pero ang tanong, may halaga ba ang ganong talento kung hindi naman siya integrated sa sistema ng team? Kasi kahit gaano kagaling ang isang player, kung hindi niya kabisado ang galaw ng kanyang kakampi, parang jam session na walang harmony, magaling mag-isa pero sabog sa ensemble. At ngayon, team na buo ang samahan pero kulang sa star power? O team na may NBA level superstar pero hilaw ang bonding at chemistry? Kasi marami sa atin ang nagsasabing kahit 1 week lang, worth it si Jordan Clarkson. At may mga kontra rin na nagsasabing kahit superstar yan, kung walang connection sa team, useless. At kung tutusin, pareho silang may punto.
Pero balikan natin ang World Cup game kontra China. 34 points si Jordan Clarkson, buhat mode. Pero ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit sa huling laro pa siya naging ganun kainit? Wala na kasing bearing. Kung ganito rin ang magiging eksena sa FIBA Asia Cup, masasayang lang ang opportunity. Alam natin kung gaano kahusay ang basketball IQ ni Coach Tim Cone. Ilan na bang championship ang napanalunan niya? Ilan ng players ang nabuo niya mula promising hanggang maging legend? Kaya nga sa mga interviews niya recently, halata ang preference niya. Gusto niya ang stability. Gusto niya ng committed players, hindi yung pa-cancel, pa-sure, tapos last minute insert. Ayaw niya ng bara-bara. At kahit hindi NBA level si Justin Brownlee, alam natin ang puso niya ay para sa Pilipinas. Ilang beses na ba siyang buhat mode para sa atin? Ilang kampanya na ang sineryoso niya kahit injured pa. Pero kung hindi talaga siya makakalaro, din may desisyong kailangan gawin. Kung si JC man ang papalit, dapat may kasamang kondisyon, mas maagang dumating, hindi 1 week, hindi lang bisita lang, dapat integrated. Ngayon mga ka-express, isipin natin, paano kung mag-decide si JC na dumating ng 3 linggo bago ang torneo? Well, that changes the game. Kasi hindi na siya guest star. Party na siya ng show. Mabibuild ang chemistry, mararamdaman niya ang pulso ng team, at kahit hindi niya kabisado ang PB style, mababawi yun sa consistent na practice at team building. So imagine a team with Clarkson, Ramos, Thompson, Malonzo at Fajardo na may chemistry, sistema at may disiplina. That's not just a team, that's a threat sa buong Asia. Kaya ngayon, balikan natin ang core message. Suportahan natin ang Gilas, hindi lang dahil gusto nating manalo, kundi dahil gusto nating matuto. From the heartbreaks, from the past mistakes, hindi na dapat maulit ang World Cup disappointment. Hindi na tayo dapat umaasa sa last-minute miracles. Gusto natin ng maagang preparasyon, ng buo ang loob, ng buo ang team. Dahil minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Minsan lang tayo makalaban ng buong Asia na may tsansang manalo. Kung palalagpasin natin to dahil sa kapos na preparasyon, baka panaginip na lang ulit ang tagumpay. So mga ka-express, ano sa tingin nyo? Dapat bang si Jordan Clarkson ulit ang maging naturalized player natin? Worth it ba kahit 1 week lang ang preparasyon? O mas okay na yung consistent na kasama ng team kahit hindi kasing sikat? I-comment nyo yan sa baba at pag-usapan natin. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe now, at i-share sa mga kapwa mong ka-basketball fans. Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.